Malisang ang panahon, iiral pa rin sa halos buong bansa dahil sa umiiral pa rin na eastern lease at pamumuno na naman ng range of high pressure area. Pero bahagi ng Southern Mindanao makakaranas ng mga mauulap na himpapawirin at asahan din ng mga isolated scattered light rain showers. Posibleng low pressure area na namataan natin isang araw, matutuloy ba? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, April 9, 2024. Ang oras nating boss from umaga ay alas 10:37 na ng umaga. Medyo overcast, windy po tayo at medyo gloomy at manatili pa rin ang maalisangang panahon dahil sa patuloy pa rin na umiiral na ating eastern lease at unti-unting meron na namang pamumuo ng mga region of high pressure area sa may silangang bahagi ng Hilaga ng parting northeastern Luzon na naman. Bagamat may mga ilang frontal system, so medyo bahagyang naantala ito, pero nagiging tuyot po ang bahagi na yan ng northeastern Luzon area. Kung titingnan natin yung Doppler infrared imagery, ay makikita natin may mga ilang water vapors tayong namamataan sa may bandang Camarines Norte, ilang bahagi ng Bicol Region. So asahan na may mga makakaranas sila ng mga ilang kalat-kalat na mga mahihinang pag-ulan. Maaaring kailangan din yan dahil para maibsan din ang mataas na temperatura at init na panahon nito na namang maghapon. So bukod sa current conditions, overcast, gloomy po, medyo windy po tayo na naglalaro sa hanggang 20 to 19 km per hour at ang bugso umaabot ng 40.7 km per hour. So medyo windy po tayo pero gloomy at overcast at mga ilang kaulapan ang umiiral sa atin, lalo na dito sa may NCR sa Metro Manila ayon sa aking weather station sa Caloocan. At sa 3-day forecast storm prediction natin, mula ngayong araw na partially cloudy hanggang bukas hanggang Huwebes daw naka-forecast na magiging partially cloudy pero manatiling maglalaro sa 36 to 37 degrees Celsius ang ating air temperature. So iwasan pa rin magbilad sa tinding sikat ng araw dahil hanggang this coming weekend ay tuloy-tuloy po ang ating maalinsangang panahon. Sa lowest temperature na ating natala sa amin, sa weather station sa amin sa Caloocan, nakapagtala kami ng lowest of 26.4 degrees Celsius kaninang 4:46 AM. Kahapon, nakapagtala kami ng napakamaalinsangang temperatura na umabot ng 36.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:35 PM. At humaba po yung duration ng standard current CBI index. Ibig sabihin maghapon po yung naging dry ang ating humidity. So expected na naman na maging drier po ang ating outside humidity maghapon. At sa ating heat index, dahil sa mataas na sobrang temperatura, inaasahan na umabot po sa 48.0 degrees Celsius ang aming init pandama kahapon po yan. Ibig sabihin, nangunguna kami sa pinakamataas na heat index. Kung itatabi sa heat index ni Pag-asa, kung pangalawa lamang na nasa pinakamataas na nilang 44 degrees Celsius, ang Dagupan, dyan sa may Pangasinan, at dyan sa Bacnotan, La Union, which is pinost ko na po yan kahapon sa ating Facebook page. So, balikan nyo na lamang po. At pungatlo na nasa 43 degrees Celsius na lamang ang bahagi ng Ilocos Norte, Puerto Princesa, at dyan sa bahagi ng Palawan pa rin sa may Aboran, Palawan. And the rest ay below danger na po ang naitala. Lumalabas kami sa Caloocan ay nangunguna sa napakataas na heat index since kahapon. At asahan ngayong araw ay aabot na naman sa mahigit 45 degrees Celsius ang magiging heat index natin, lalo na sa Metro Manila. Well, bakit laging mas mataas sa amin sa Caloocan? Well, kung papansin ninyo, malapit kami sa mga mabuilding o maraming structure, kaya nagkakaroon ng heat island effect. Huwag po natin kakalimutan yan dahil minsan ang temperatura sa mga cities natin, kung saan mas maraming mga residential buildings at mas maraming bahay na kapag tag-init ay minsan mas dumodoble o nadadagdagan ng ilang porsyento ng tindi ng temperatura dahil sa tinatawag nating heat island effect. So, kaya wag po tayong magtataka kung bakit mas madalas
napakataas ng temperatura namin dito sa Caloocan dahil yung aking weather station dito sa Caloocan ay mas napapaligiran kami ng mga matataasang structure. At dahil sa mga matataasang structure na yan, nagkakaroon po tayo ng heat island effect. So para ma-cancel at nyo na lamang heat island effect, pwede nyo bawasan niya ng 2 degrees o 1.5 degrees Celsius kung gusto nyo makuha yung actual average. Pero dahil weather station ko mismo sumusukat, binabase ko ang actual readings nito kahit na nagkakaroon ng heat island effect. Yun po yung paliwanag ko dyan. So sa pinakamataas naman na temperatura sa buong bansa, ayon sa ating PH streams in past 24 hours, nangunguna ang Tuguegarao sa may pinakamataas na alinsangan na 37.8 degrees Celsius. Na pumapangalawa lamang kami sa Caloocan. At sa lowest temperature na nanatiling mataas ay pinakamababa, ang Malay-Balay Bukidnon. So pumapangalawa na naman ang Baguio City sa may pinakamalamig na temperatura. Sa Iloilo naman at Catbalogan ay inulan sila ng 12.2 millimeters na total rainfall at nanatiling wala kaming nararanasang pag-ulan since unang linggo ng April. Isang beses lamang na nagkaroon kami ng 0.3 millimeter na drizzle rain showers lamang. Sa outside humidity, nasa 67 po. So, pababa na naman ito ng 1%. And since last hour, asahan na naman na magiging drier ang ating temperatura at maalinsangan. At sa ating atmospheric pressure, medyo mataas pa rin na nasa 1,012 hectopascals and steady ito since last hour. Samantala, sa ating volcanic thermal alert status, mukhang nasa thermal anomaly moderate itong si Mount Pinatubo. Titingnan natin kung ilang variable radiated power. According sa MODIS ng Miroba, ay makikita ang variable radiated power na 11 megawatts. Pero maaaring isang false temperature reading lamang ito. Dahil kung titingnan natin sa infrared satellite, ay mukhang dahil lamang sa matinding temperatura sa paligid ni Pinatubo. So makikita natin ay maaaring nagkaroon ng moderate reading na which is maituturing na miscalculation siguro. Kaya wala tayong magiging komento. Pero dahil sa mataas ang thermal anomaly, may kukonsider natin as base of anomaly ni Mount Pinatubo. Pero wala po tayong maaaring kabahala dahil inulit ko, maaaring isa lamang itong false reading dahil sa kanyang thermal reading ay sa paligid lamang nito ni Pinatubo na maaaring dulot lamang ng tinding alinsangan. And the rest naman, maging kay Taal Volcano, wala naman tayong nakikitaan na anumang anomaly. At kung sisilipin natin sa records ni PBOX, sa status ni Pinatubo, wala naman silang nailabas na bagong information. So wala tayong magiging komento. Pero kay Taal Volcano, kung titingnan natin mula sa data feed ni PBOX, ay wala pa rin latest update sa kanilang SO2 emission. At wala namang naitala pa rin na volcanic earthquakes simula kahapon. So wala tayong magiging komento mga folks. Samantala sa high tide and low tide status ay nasa maximum high tide po tayo. So kung titingnan natin kung gaano ito kataas, just in case, yung high tide nito, well wala pa namang 1 meter at base dito makikita natin maximum of 0.7 meters lamang ang taas nito since 10:23 AM. So medyo mataas na rin at 0.7. So, pwede pa rin kayong lumayag dyan sa mga maliliit na mga isda, lalo na sa mga nag-harvest ng mga tahong sa bandang Cavite area. Medyo malalim-lalim po ang tubig at 0.7 meters ang taas. So, pwede po tayo lumayag dyan. Wala tayong magiging comments. At sa ating air quality, nasa moderate po ang ating air concentration. So, nagkakaroon na naman ng thermal inversion. Kaya mag-mask po tayo mga folks dahil ansahan na mausok ang paligid natin lalo na sa Metro Manila. Lalo na sa mga sensitibong mga baga, mag-mask na lamang po tayo para maiwasan ang problema at kasalukuyang napakamanisang at tinding sikat ng araw. At sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at inaasal lulubog naman ito mamayang 6:09 PM. At nanatiling new moon tayo dahil kakatapos lang ng total solar eclipse sa contiguous American region kasama na ang Mexico at Canada. So, swerte ng mga taong nakasaksi ng total solar eclipse. At naipost ko na rin sa Facebook page yung satellite imagery, yung kung paano na cover ng anino ng moon yung ating mundo, yung parte na kung saan dinaanan
yung umbra ng buwan at dahil sa epekto ng total solar eclipse. Bahagya nga lang na maulap sa ilang parte ng US contiguous region. So, swerte sa mga nakasaksi ng mas maliwanag na kuha. Unless meron sila mga high-tech na telescopes, lalo na yung mga solar telescopes na kayang makita ang prominence at yung plasma ng haring araw. Samantala sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang Miyerkules, magiging partly cloudy ang ating maghapon ha. At gaya ng ating 3-day weather forecast, hanggang Miyerkules magiging partly cloudy ang ating maghapon, pero mananatiling matindi ang ating magiging alinsangan hanggang this coming Thursday. So wag po masyadong magbibilat pa rin. At inaasahan na highest and lowest temperature expected maglalaro sa 37 o 36 to 37 degrees Celsius ang magiging temperatura natin. At ang lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung klaro na himpapawirin at halos ang buong bansa ay magiging maaliwalas pero kasama ang magiging maalinsangan ng panahon sa halos buong bansa pa rin mga folks. Kung titingnan natin sa infrared VIR, yung frontal system, ay makikita natin yung ilang frontal system sa may bandang Taiwan na nagdudulot po ng kaulapan dyan at asahan ang magiging pakulog at makidlat sa bahagi na yan ng Taiwan kung saan nakaranas sila ng naunang napakalakas na magnitude 7.2 noong nakaraang mga araw. At inasahan tuloy-tuloy yung mga ilang mahihinang paglindol pa rin at mga moderate sa bahagi ng Taiwan. So ingat pa rin mga folks dahil makakaranas din kayo ng mga ilang kalat-kalatapang ulan. So kung may mga structure pa na hindi pa na re-rehabilitate, medyo distansya muna dahil posible pong magkaroon ng biglang pagguho oras na bumuhos ang malakas na ulan dyan sa inyo. Pero kung titingnan naman natin sa heavy rain potential, wala naman tayong nakikita na heavy rain potential sa bandang Taiwan. So mag-iingat na lamang po just in case lumakas ang buhos ng ulan dyan sa inyo sa Taiwan, lalo sa mga kababayan natin. Pero sa atin sa bansa, sa Pilipinas, mula sa extreme northern Luzon, buong bahagi ng Ilocos Norte, and the rest ng Cagayan Valley ay magiging maaliwalas pero maalinsangan at maaraw ang ating maghapon, lalo na sa kanluran pa rin ng bahagi ng bansa na patuloy na makakaranas ng drought at dry spell hanggang sa may bahagi ng Occidental Mindoro and the rest ng Mimaropa. Pero mula sa may Central Luzon, pababa ng Bulacan hanggang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon, mula dyan sa Central Luzon na mas maaliwalas, dry, hot weather tayo dyan. Pero pagpasok ng bahagi ng Metro Manila, magiging partly cloudy and gloomy ang ilang bahagi sa Metro Manila at Calabarzon at bahagi din ng dyan sa may bandang Oriental Mindoro. Pero dahil sa kanipisan, patuloy pa rin ang magiging partly cloudy ang buong bahagi na yan kasama na ang bahagi ng Southern Luzon, pero patuloy pa rin ang magiging maalinsangang panahon. At kung titingnan natin sa Himawari 8 ay magiging maaliwalas, makita po na walang masyadong kaulapan ang namamahagi sa buong bahagi ng Central Luzon, kabilang ng Metro Manila at Southern Luzon area. So mangunguna po ang maghapon natin na magiging drier at maalinsangang panahon kasama na ang buong Visayas at Mindanao. Pero pagdating sa bahagi ng Southern Mindanao, sa may Sorsogon area, ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, nakakaranas kayo ng mga kalat-kalatang ilang pag-ulan, mga light to moderate showers, at ilang localized thunderstorms, lalo na sa bahagi ng Zamboanga del Sur, at ilan sa isla ng Basilan at Ulusulu. So, magdala na naman ng pananggalang sa ulan, kabilang na ang bahagi ng General Santos at ilang bahagi ng Cotabato and the rest ng bahagi ng Sorsogon area. Pero mula Davao region ay magiging maliwalas at maalinsangan din ang ating panahon kasama na ang Central Mindanao at Northern Mindanao area and the rest ng silangan ng Mindanao. Maliwalas din po at maalinsangan ang ating maghapon. Magkaroon man ng mga isolated showers sa hapon ay magiging sandalian lamang ito at hindi naman din nagtatagal. So generally ang ating buong bansa magiging fair weather po, magiging maliwalas po ang ating panahon na mas mainit na alinsangan at expected ang mataas din na heat index nitong maghapon. So, uminom po ng maraming tubig, magdala o magbaon po ng tubig sa inyong mga lakad dahil maghapon po tayong makakaranas ng maaraw at maalinsangang panahon. Kamustahin naman natin ang ating tropical cyclone assessment monitoring. Mula dito ay despite na wala namang namamataan tayo na anumang anomaly sa ating West Pacific Basin at maging sa mga forecast mula sa Global Tropics Hazard Outlook,
ay mula sa ating global spectral model ay wala rin tayo namataan na anumang anomaly o sama ng pamumuo ng panahon, pero manatili pong yung east list ay patuloy na iiral dito sa silangang bahagi pa rin ng ating bansa na magpapainit at magdudulot din ng mga ilang kalat-kalat na mga mahihina at hanggang katamtamang pag-ulan na may ilang localized thunderstorms extending yan mula April 11 hanggang April 13, 2024 na po yung forecast. Sa pag-alon, manatiling kalmado po ang karagatan natin at makikita natin dito ay wala namang masyadong mataas na pag-alon, pero sa susunod na 24 oras ay magkakaroon ng ilang mataas na pag-alon na aabot ng 1.25 meters ang bahagi ng Ilocos Norte at Batanes Group of Islands. Mag-extend yan hanggang sa bahagi ng kalurang bahagi ng Ilocos Sur hanggang La Union. So siguro bukas po ay medyo ingat na lamang, pero maaaring panandalian lamang na tataas ng bahagya ang karagatan dyan. Pero sa nalalabi naman sa mukhang mababa naman ang ating pag-alon. So pwede po lumayag ang ating malilit na sasakyang pandagat. Ingat na lamang sa bugso ng hangin dulot ng easterlies na sasalpok sa silangang parte ng ating bansa. And so far sa mga computer models at mula nung binantay natin yung aktibong forecast ni GPS ay so far ngayon ay mukhang insignificant at very irreliable na yung naunang forecast na magkakaroon ng isang low pressure area sa may sa bandang southeast ng Guam. Ngayon ay wala na ito nakikita at naging surface trough na lamang dahil nga po sa presensya pa rin ng high pressure area sa hilaga nito, kaya malabo na magkaroon pa rin ng mapamumuo ng invest na ating namataan noong isang araw. So manatiling mababa ang tsansa na may mabubuong sama ng panahon hanggang this coming weekend na po yan mga folks. Mag-isa SMWF, trough lamang ng mga kulaman ang magiging iiral sa may bandang silangan sa labas ng ating PAR, lalo na sa may Eastern Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na maaaring o posible na lumapit ito sa may bandang Davao Region pa rin by next week siguro or before ng weekend. So asahan na mga ganung senaryo lamang ng mga trough cluster, pero yung chance na may mabubuong low pressure area ay nananatiling mababa at halos walang significant development. Sa ating hydrological monitoring mula sa ating ginagamit na dam levels and historical data courtesy o Pag-asa, makikita natin yung latest ni Angat Dam ay patuloy pa rin itong bumababa from 196.50 meters. Ngayon ay nasa 196.50 na lamang. So tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng Angat Dam, pero hindi pa rin siya umabot sa pinaka-critical level nito, kaya nanatiling gold green yung kanyang status. Kabilang na rin si Eco Dam at La Mesa Dam, kaya maaari ay tipid-tipid na lamang sa paggamit ng ating nawasa. Pero sa bagay, ang MWSS ay nagsasagawa na sila ng rotational decreasing o lowering ng distribution ng tubig sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Dahil kagabi ay nawalan po kami ng tubig mula kagabi ng mga bandang 11 yata yun, mga 11 o'clock na ng gabi. Nawala na po kami ng tubig kagabi, so maaring kinokontrol na po ni MWSS ang distribution ng ating nawasa para maiwasan ang paglala ng pagbaba ng ating mga dam. So samantala, yung mula dyan sa Magat Dam ay patuloy pa rin ang bahagyang pagtaas nito. So medyo kontrolado na po ang sitwasyon sa Magat Dam, pero nanatiling way below water level pa rin si Magat Dam. Ayan, nasa code red pa rin, nagbiblink pa rin. Ibig sabihin, indikasyon na mas bababa pa rin ito sa 179.21 meters rather. Nasa 176.81 meters pa rin yung kasalukuyan nito. So halos mababa pa rin o way below normal pa rin o way below pa rin sa pinaka-itinakda nitong water level na 179.21 meters. So naka-code warning pa rin si Magat Dam, pero yung tatlo mula kay Angat, Ipo at La Mesa ay nasa code green pa rin po mga folks. So konting control at tipid na lamang po sa ating nawasa para hindi po tayo kulangin bago po pumasok ang tag-ulan o southwest monsoon season natin. Kamustahin naman natin ang space weather forecast and observations. So far ay mukhang okay naman ang magiging space weather status natin at makikitaan lamang sa forecast na posible lamang naaabot hanggang unsettled geomagnetic storm pero may maliit na chance pa rin ito ay umabot ng G1 minor according dito sa rational forecast, pero nanatiling no significant transient o recurrent solar wind features na mafo-forecast. So malamang hanggang unsettled forecast lamang
at wala tayong alert status sa ating dashboard ng Space Weather Observation, maging sa mga solar radiation at possible radio blackout na nanatiling mababa at 10% lamang. Despite na nakatutok sa atin direkta yung sunspots na si AR 3628 at 3633, so far mukhang hindi naman agresibo ang pagre-release niya ng CME. Despite na ating daily sunspot number, lately ay nasa 79 lamang yung daily sunspot number nito, ay inaasahan pa rin na magkakaroon pa rin ng mga releasing ng coronal mass ejection anytime. Ito si AR3628. So, posible pa rin ang pagtaas ng ating ghost X-ray flux natin. Nagkakaroon ng bahagyang X-ray flux, ayan, pero nanatiling mababa pa rin sa pinaka-active zone yung solar X-ray flux. So, nanatiling mababa. Kampante pa rin yung ating solar photon flux, so wala pa rin tayong inaasahan na solar radiation, maliban na lamang sa geomagnetic activity na anytime posible pa rin umabot sa unsettled geomagnetic storm. So, take note na lamang dahil may nadedetect na bouncing sa ating magnetosphere sa labas ng ating Earth na pumoprotekta sa atin mula sa direktang solar flare or yung solar radiation mula sa haring araw. So, expected na magkakaroon pa rin tayo ng mga ilang ionospheric TEC range na apektado ang Mid-Pacific, damay ang Southeast Asia, so posibleng umabot pa rin yan in cycle sa Pilipinas. So, may mga posible pa rin mga ilang ionospheric range, pero mababa ang ating northern lights o yung auroral activity. Extrapolated, so far ay kalmado ito at wala na mga nakikitaan pa sa ngayon na solar wind arrival. Pero maaring by the next 2 days to 3 days ay maaring lumakas yung radial velocity natin na maaring umabot sa possible na 400 to 500 yung kilometers per second. So tingnan na lamang po natin, malamang epekto ito ng mula sa sunspots ng ating binanggit kanina na AR3628 o kaya si AR3633. So yun lamang ang maaring posibleng magaganap ngayon hanggang bukas po yan na hanggang unsettled geomagnetic storm ang posibleng nating abutin sa ating geomagnetic field. Analysis para sa araw ng Martes, April 9,
2024. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.timoweather.com para sa iba pang mga detalye na gusto niyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. Makikita naman ninyo sa mga menu na gusto niyo malaman ang detalye at visit lamang sa aking dashboard para sa gusto malaman ang lagay ng panahon sa amin sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.